Ang buhay ay isang sugal. Dapat handa kang mawalan kung gusto mong magkameron. Minsan natatalo at minsan naman nananalo, lalo na kung tiba-tiba. Pero ang pinakamahalaga sa lahat ay kailangan mong pumarehas sa buhay, dahil ang tunay na lalaki ay handang harapin ang hamon ng mundo kahit na gaano kalaking balakid pa ang humahadlang sa iyong daraanan. Pero paano kung ang pinakamataas na pader na ng iyong bayan ang nakaharang sa iyong harapan? Hanggang saan ka kaya makakayanang dalhin ng iyong paninindigan? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng isang taong minsan ang naghangad ng simpleng pamumuhay, ngunit napilitang baguhin ang kapalaran at nasadlak sa magulong mundo ng politika, dahil na rin sa mga taong nakapalibot sa kanya. Ang kasaysayan ni Luis Chavit Singson, o yung tinaguriang Warlord ng Ilocos. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Luis Crisologo Singson sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Chavit. Siya ay isinilang sa Bigan, Ilocos Sur noong ika-21 ng Hunyo taong 1941. Sila ay lipi ng maimpluwensyang pamilya ng mga Crisologo at Singson sa norte. Si Chavit ay pandalawa sa 7 anak ni na Jose Singson at Caridad Crisologo. Kaya't pinsambuo niya si Bingbong Crisologo na ating nabanggit sa nakaraang kwento. Hayan po sa description box sa baba ang link kung gusto nating balikan, sapagkat magkaugnay ang dalawang kwento na ito. Itinuturing ni Chavit na isang magaling at mabuting mentor ang kanyang tiyuhin at tatay ni Bingbong na noon ay si Congressman Floro Crisologo. Maayos pa rin ang samahan nilang dalawang magpinsan noon. Sa katunayan ng magandang samahan ng pamilya nila ay itinalaga ni Congressman Floro si Chavit bilang Chief of Police ng Bigan sa kabila ng napakamurang edad nito na 21 anyos lamang. Subalit ang pangarap ni Chavit ay maging isang magaling na negosyante, alinsunod na rin sa kanyang pinag-aralan. Wala talaga siyang balak pasukin ang politika, sapagkat ang pamilya niya ay meron ng napakalawak na pag-aari at plantasyon ng tabako at tubo, at nais niyang pagyamanin na lang ang mga ito. Kalaunan ay nagkaroon na rin sila ng mga kumpanya na gaya na lang ng partas sa transportasyon at iba pa. Maging ang teatro ng pelikula ay meron din sila. At sa katunayan din, dito na rin niya unang nakilala si Paring Erap o si Joseph Estrada